Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Ang mabuting pag-uugali ay nililinan sa atin ang mga tahanan at paanak. Walang tao na pinanganak na perpekto kaya matuto tayong tumanggap ng anak at saway kung tayo ay sumusobra na. Ikaw sa barangay, nasasaway ka ba? Dear Papa Dudu, may kasabihan na kapag mahal mo ang isang tao ay tanggap mo anuman ang pag-uugali niya. Pero may exemption yon, lalo na kung hindi na maganda ang inaasay niya. At bilang partner niya, responsibilidad mo na pagsabihan siya sa maayos na paraan upang maitama anumang ugali na hindi nakabubuti sa kanya. Yan ang eksaktong karanasan ko kay Paloma. Pero bago ko ipagpatuloy ang pagkukwento ay magpapakilala muna ako. Tawagin na lamang po ako sa palayaw kong Navi. 33 years old, taga Quezon City at nagtatrabaho bilang virtual assistant. Kung ilalarawan ko ang aking sarili, masasabi ko na may itsura naman ako. Malinis sa katawan at tahimik, pero kapag nakuha mo ang loob ko ay magandang naman akong tao. Bukod doon ay mahilig din po ako mag-ipon at mag-invest, pero hindi naman ako kuripot. Masinop lang ako sa pera dahil alam kong hindi yon pinupulot. Sa katunayan ay meron na akong napundar na mga property katulad ng studio type, condo unit at kotse. Tumutulong din ako sa pagpapaaral sa aking mga kapatid at merong kaunting savings, insurance at investment. Bakit mo ginawa yun? Alin ba? Yung kanina, nakalimutan mo na yata eh. Bitawan mo nga muna yung cellphone mo, mag-usap muna tayo. Pwede naman tayo mag-usap habang nire-replyan kitong kaibigan ko, di ba? Saka ano pag-uusapan natin? Tapos na rin naman na yun. Kaya ako nga tinatanong kung bakit mo ginawa yun. Nakakahiya. Wala akong pakialam kung nakakahiya na pinatulan ko yung pinsan mong epal. Ang tagal ko na nagtiis sa pagpaparinig niya sa Facebook na social climber akong ganito-ganyan. Sumusobra na siya. Kaya ayun, nung nakita ko siya kanina sa party, di na ako nakapagtimpi. Lalo pa tingin-tingin pa siya. Sa tingin-tingin pang gagat, bubulong-bulong pa sa mga kasama niyang mukhang hipong katulad niya. Babe naman. Huwag ka sa akin magalit. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Narinig ko. Pero di pa rin tama na hindi ka nagtimpi. Yung pinsan mong pagsabihan mo kasi sumusobra na siya. Bala ko rin talagang kausapin yung pinsan ko. Pero meron ka bang ebidensya na ikaw talaga yung pinariningan niya sa Facebook? Hindi mo ba nababasa yung mga post niya? Hindi ako madalas mag-Facebook. Saka may nabasa ako isang beses pero wala namang binanggit doon na pangalan mo. Meron ba? Wala. Oh, wala naman pala eh. Pero alam ko, patama sa akin yun kasi tinatamaan mo eh. Saka alam natin lahat na unang beses pa lang na pinakilala mo kami sa isa't isa, mainit na talaga ang dugo niya sa akin. Kala yata ng gagang yun, hindi ako mapagpatol. Akala ko rin hindi ka mapagpatol. Kaya di mo ka masisisi kung bakit ako nagkakaganito. Ako yung hindi ang hiya kay tita kasi sa birthday party pa talaga ng pamangkin namin kay Onyxena. Buti na lang mabait si tita dahil mas pinili niyang pagpasensyahan kayong dalawa kaysa masira yung araw. Pero grabe, nakakahiya talaga kayo. Wala na akong magagawa dyan. Meron naman eh. Sana masinabaan mo papasensya mo. Sana imbis na awayin siya na nakikita ng iba, kinausap mo na lang sa isang sulok para di na kayo nakagawa ng eksena. Sana bago ka nagdesisyon ng ganun eh, nagsabi ka sa akin para ako na mismo yung kumausap sa pinsan ko. Boyfriend mo ako, di ba? Oo nga, boyfriend kita. Pero paano ko masasabi sa'yo, ibig ka sa pakikipagtawanan mo sa mga kaibigan mong lalaki?
Nakakahiya naman na istorbohin ka, diba? Bakit ka mahihiya? Eh wala namang kaso yun. Ano, mahalaga naman yung sasabihin mo. Ah, basta. O ano, sasabihin mo na naman na hindi mo akalain na papatol pala ako. Pues, sorry kung hindi ako perpekto. Paloma naman. Hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Tsaka wala namang pinanganak na perpekto sa mundo, di ba? Oo, pero yun ang pinapalabas mo eh, at yun ang nararamdaman ko. I'm sorry. Sorryhin mo mukha mo, masama yung loob ko sa'yo. Bakit naman? Alam mo naman yan, tatanong-tanong ka pa. Dati ka bang baliw? Ano ba namang klaseng pananalita yan? Ay, sorry kung na-offend ka. Buti pa iwanan mo na lang ako dito sa room. Gusto ko mapag-isa. Pumunta ka na lang muna sa pamilya mo, baka hinahanap ka na nila eh. At pag nakita mo yung pinsan mong epal, sabihin mo, hindi ko siya aatrasan kahit saan kami abutin. Masyado lang mapapel, tupiin ko siya sa walo dyan eh. Mga padudot, 6 na buwan na Kopiko Supremo, matapang, pero suave. Bagong Eric, may power with Jack. Becos Imported. You think that I was good, no harm, that feel. Now I understand the truth, so pain don't help. Everything's just happy.